Pag piniga po ito, no, dito, itong part niya ito, ipupush natin dito. Yan, dali ah. Ayan, oh. Hahatiin natin yung singkamas. Pag hinati po yan, just like that, ayan. Mas malambot po kasi yan kapag naluto na. Okay? Ganyan yung gagawin po natin sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Gaylord, your garden buddy. Hello mga ka-garden lovers. Kasama ko po ngayon si Papa Tony. O pa, kaway doon. Nakatambay po kami dito sa sa silong ng rambutan dito po sa aking garden. Okay? Ipapangay ko lang po sa inyo. Ito yung pinitas nila Papa kanina sa farm. Ang haba po. Ayan, no? Ayan. No? So, ito po yung aking garden, no? Sa, anong term yan na to? Sa 0.5 view. Okay? Before kasi, itong sa baba, frog grass. Kaya lang, hindi ko po maharap and magkakaroon po nga ng revision. Ito nga po, medyo inuumpisahan ko na para kahit pa paano maganda naman dito sa garden ko. Matagal na kasi hindi na ayos. But then, nag-consider lang ako ng mga halos ganitong lahat na halaman. Sa lahat. Then, meron lang po ako doon, mga bonsai na mga bougainvillea. Okay? So, galing po kami ni Mrs. kanina doon sa palengke at na-miss ko na kumain ng gulay. Kaya lang, ang tawag po dito, ang nakuha ko po doon yung ito. Ito po yung, ang tawag dito pa? Bunga. Bunga ng singkamas, no? Hindi pa yung laman, singkamas. So, ito ay bunga ng singkamas. Then, ang ihalo na lang namin, kasi nga po pag Ilocano, yung inabraw or diningding na sinasabi, pwede namang iba't ibang gulay, kaya lang, it so happen na ito ang kursunada lang namin. Ito yung talbos naman ng sitaw, at saka ito yung bunga ng singkamas. Ang gagawin natin, itong bunga ng singkamas, ang tawag dito, kasi medyo magaspang po ito, no? So, dapat ng asin pa, no? Wala pang tubig. Kunti lang. So, halimbawa, ito, kunting tubig lang po, no? Yung parang mababasa lang yung singkamas, then lalagyan ng asin. Tingnan yung asin po namin dito sa Sambales, maganda. So, ito, lalamasin, no? Ang purpose po kasi nung asin na yan, para matanggal yung yung kagaspangan, no? Nung tag dito, nung singkamas. Magaspang po kasi ito. Ito. Pakita ko lang po yung process, no? So, lalamasin ito. Pag kulang ang asin, dagdagan. Ang importante naman kasi hugasan naman po natin yung singkamas. Mura po kasing asin dito sa amin at saka maliban maganda dahil pino yung asin namin dito sa Sambales. Which is galing pa ng Pangasinan, no? Ayan po, lalamasin lang po ito para matanggal yung gaspang. May langaw sa ating ilong. Okay? Then after, ilalagay ko na po dito sa plato. Ayan. Tignan niyo po yung gagawin ko po rito, ha? Itabi ko na po ito para wala nang kalat dito. Okay. Yung dito po sa dulo, tatanggalin po natin yan. Tulo mo mga barok. Lance? Nakaubad ako. Kaubad ba? Init. Tanggalin po natin yung magkabilang dulo. Okay. Makain mo na. Ha? Oo. Hindi makapag-antay po si Papa.
Siyempre, papakita ko po yan. Okay. Ito po yung gagawin po natin, ha? Hindi ako namili nung mas malalaki kasi nga medyo matigas. Ang gagawin po natin dito, matapos nating tanggalin yung dulo-dulo, dito, ano ba yung term doon? Pigain. Pipigain, pero dito sa itong part na count, dito, across, parang across the grain. Pag piniga na pag ganito, pakita ko sa inyo. Hi guys. Pag piniga po ito, dito, itong part na ito, ipupush natin dito. Yan, dali. Ayan, hahatiin natin yung, singkamas. Pag hinati po yan, just like that. Ayan. Mas malambot po kasi yan kapag naluto na. Okay? Ganyan yung gagawin po natin sa lahat. Okay? Kasama ko po ngayon si Lance. Yan. Tinulungan na ako ng anak ko. Then habang inaano po niya yung singkamas, ito, umpisahan ko naman na itong talbos ng sitaw. So usually, ito lang. Kukunin lang natin yung babawasan natin malilit. Ayan. Himay ang term. Tama, himay. Ayan po Ang ilalagay lang po natin dito, of course, pag sinabi kasing dininding sa Ilocano, yung bagoong isda. Then kahit anong pansahog, madalas, kung hindi man prito or inihaw na isda. Yan. Pwedeng tilapia. Kaya lang ito ang nabili yata parang GG, no? Galunggong. Galunggong po yung pangsahog dito mamaya. Ang process lang po sa paggawa ng pagluluto ng dininding, madali lang po ganito lang. Una, maglagay kayo ng tubig. Papakulo ninyo. Yung tubig na yon, dapat nakadepende yung dami ng tubig, pero usually hindi ganun karaming tubig Pag nagluluto ka kasi ng dininding, dapat halos malunod lang pa yung pinakagulay Okay? So pag napakulo na yung tubig, ilalagay mo na rin, tatansyahin mo yung siguro yung sa platit, dito? Yung mangkok, hindi man karamihan ng bagoong isda. Then pagkatapos, ilalagay nyo dun ipapakulo. Pag kumulo po yun, may bula, So tatanggalin yung pinakabula. Then after, ito ilalagay natin kaagad yung singkamas, bunga, na na po yun, slice na, just like this Ayan. Para mas malambot o mas madaling kainin kapag niluto. Mas matigas po ito, mas mahirap lutuin kayo uunahin. Then kapag nakita nyo na medyo malambot na, isusunod natin itong talbos ng sitaw. Pagkatapos, assumption na yung isda, it's either naihaw na or ang tag dito, prito na. Kapag alam nyo ng paluto na ito, ipapaibabaw na lang doon yung isda. Then lalagyan na lang ng yung pampalasa. Chin. Hindi na. Bechin, Yung iba ganun. Yung iba ganun. Kahit na kunti lang naman. Ang importante, huwag masyadong aalatan kasi pag kulang naman sa alat, pwede mo naman dagdagan after. Mas mahirap kasing remedyohan yung sobra ng maalat pagka niluto. So, yun lang naman. Ito po, hindi po kasama itong yung malunggay. Kasi usually ang malunggay naman, pag niluluto itong bunga, na paborito ko rin, ang kasama lang dito talaga na sekreto kapag niluluto mo sa dininding ay, ano ba? Kamote. Kamote. Yung sweet potato. Kamote. Baging. Kamuting baging. Kasi mas masarap po ang malunggay na merong kamote. As usual, pag sinabi ng dininding, merong kang bagoong, at the same time, yung meron siyang sahog na inihaw or pritong isda. So, again, Gaylord, your garden buddy. Bye-bye doon. Bye-bye. Lance. Lance, bye-bye. Bye-bye. Ayan.